Makalipas ang 5 minutong pagmamaneho, nung tuluyan na kaming nakalayo sa mansyon, nagdesisyon akong igilid ang sasakyan at ihinto muna. Tsaka ko nilingon si Abby. Okay ka lang? She looked back at me. Oo, okay na. Pero medyo kinakabahan ako. Saan? Paano kung sampahan ka ng kaso nila Mommy at Daddy? Ayokong makulong ka. Paulit-ulit siyang umiling. May pag-aalala sa mukha niya. Ayoko na magiging malayo ka at hindi na kita makakasama sa inyo. Inabot kong isa niyang kamay at bahagya ko yung pinisil. Huwag mong isipin yan, Abby. Hindi ako makukulong. Sa itsura nila kanina mukhang hindi nila pipiliing magsampa ng kaso dahil mas matotrouble sila. Pero gaya nga ng sabi ko, kung pipiliin pa rin nila na idaan ako sa korte, lalaban ako. Ipaglalaban kita. Lahat ng ginawa nila sa'yo at kapag nangyari yon, isa lang pakiusap ko. Sana magtiwala ka sa akin at makipagtulungan. Dahil siguradong kakailanganin mo magsalita sa lahat ng mga nangyari sa'yo simula pa noon. Hindi siya agad nakakibo. Napatitig lang siya sa akin. Kasunod ng pabuntong hininga niyang pagtango niya. Sige, may tiwala naman ako sa'yo. At hanggang ngayon, tinatandaan ko pa rin yung sinabi mo na hindi mo ko pababayaan at proprotektahan mo ko. A small smile tugged on my lips. Now smile. Mas maganda ka kapag nakangiti kesa kunot ang noo at nag-aalala. Her smile widened, her eyes twinkling with affection. Ikaw rin, mas gwapo ka kapag nakangiti, pero gwapo ka rin naman kapag seryoso o kahit galit. I felt my face heat up instantly. Quickly turning my gaze away, I turned my face back. She wouldn't notice the sudden blush creeping up my cheeks. But it was too late. I could really hear her giggling softly beside me. Bakit namumulang mukha mo? Ha? Hindi ko pa rin binabalik ang tingin ko sa kanya. Hindi naman. I mumbled, my voice barely above a whisper. I could feel my ears burning, my heart racing. Damn, I wasn't used to such direct compliments, especially from Abby. Namumula kaya? Humarap ka sa akin. Nang hindi ako kumilos, agad siyang dumukwang at nagulat ako sa pag-angat ng kamay niya. Mabilis niyang ikinulong ang magkabila akong pisngi sa mga palad niya para kabigin ang mukha ko paharap sa direksyon niya. Ayan no, namumula, she said habang pinagmamasdan ng mukha ko. Pero bagay naman sa'yo. Mas gwapo ka kapag ganyan na medyo namumula ka. Her tone teasing, yet sincere. Binitawan na niya ang mukha ko at umayos na siya sa pagkakaupo. Ilang sandali pa akong nanatili sa pagkatulala dahil sa ginawa niya. Nung makabawi ako naman ang gumanti sa kanya. Dumukwang din ako palapit kaya automatiko siyang napalingon sa akin. Nagulat pa siya at napigil ang paghinga niya nung halos magkadikit ang dulo ng mga ilong namin sa sobrang lapit ko. Pakurap-kurap siya. Clearly not countable by our proximity. Nung hindi na niya kayang pagpipigil ng hininga, pinakawalan niya yun at tumama sa mukha kong mabangot matamis niyang hininga. Dahil sa strawberry juice na baon niya kanina nung umalis kami sa bahay. At kung ako lang ang masusunod, gusto ko pang ilapit ng hustong mukha ko hanggang sa matikman kong manipis niyang labi na mamula-mula kahit walang anumang nakapahid doon. See? Namumula ka rin. I teased her. Kasunod ang paghila ko sa seatbelt niya. Inayos ko munang pagkakabakal noon bago ako nangingiting lumayo. Quits na tayo ha? I started the car pero hindi pa man ako nakakapagsimulang magmaneho nang bumulong siya. Huwag mo nang uulitin yun, Kalex. Binalik ko ang tingin ko sa kanya, bahagyang kumunot ang noo ko. Ang alin? Umangat ang isa niyang palad sa tapat ng dibdib niya at nilingon ako. Muntik na kasing malaglag yung puso ko. I couldn't help but chuckle. Habi, hindi malalaglag yan. Kung mahulog man, akong bahala. Sasaluhin ko. Are you ready? Malumanay kong tanong kay Abby. Nasa loob pa rin kami ng sasakyan ko at bahagyang nakapihit ang katawan ko paharap sa kanya. It's been 2 weeks simula nung manggaling kami rito sa mansyon nila at mangyari ang sagutan namin ng mga magulang niya. Pero ngayon muli nila kaming ipinatawag para sa isang family dinner. Ayon kay Mamila nang makausap ko siya noong isang araw,
Mukhang tanggap na raw ng parents ni Abby ang sitwasyon namin. Napilitan na lang daw nilang tanggapin dahil wala na silang choice. Pero ako, hindi yun na nakikita kong dahilan. Mukhang dahil yun sa pagbabanta ko sa kanila dahil hindi nila inaasahan na alam ko ang mga ginawa nila kay Abby at ang plano nila rito. Hindi na kaya nila tayo aawayin? Abby asked nervously. Her voice trembling. Umiling ako. Mukhang hindi na. At kung awayin man nila tayo, again, I will stand up for you. Hindi naman kita pababayaan kaya wala kang dapat ikatakot. Unti-unting napawi ang pagkakakunot ng noo niya. Kasunod ang bahagyang pagkabanat ng labi niya sa ngiti. Itatago mo ulit ako sa likod mo, Sir Calex? She grinned. I chuckled softly. Hindi ko inaasahan na mapapansin niyang ginawa kong yun noong nakaraan. Oo, kung gusto mo. Pwede rin kitang itago sa loob ng damit ko. Sige, ayos lang. Mabango ka naman eh. Amoy babes? Natatawa niyang sabi. Naiiling akong napangiti at niyaya na lang siyang lumabas na bago pa ulit mamula ang mukha ko sa mga sinasabi niya. Baka asarin niya lang ulit ako kapag namula ako. Tulad pa rin nung nakaraan. Ako ang mas naunang bumaba. Umikot ako sa side niya para pagbuksan siya. Inabot ko ang kamay niya at inalalayan siyang lumabas sa sasakyan. Hawak ko ng mahigpit ang kamay niya as we walk off the familiar stone steps, finger intertwined. The grand entrance of the mansion loomed before us once again. But this time, it felt less intimidating. We had faced the worst, and now we were here to build bridges, however fragile they might be. The door opened before we could knock, and one of the housemates stood there. Magandang gabi, Abby, Sir Calex. Bati nito sa amin, stepping aside to let us in. Nasa dining na po sila, Madam at Sir Leandro. Dagdag nito, nauna siyang maglakad sa amin para i-guide kami papunta sa dining. Pagdating namin doon, naabutan namin si Jenny at Leandro na nakapwesto na sa kanilang mga upuan. Napalingon sila sa amin nang maramdaman nila kaming dumating. Leandro's demeanor much calmer than before. He nodded as we entered. Good evening, Calex. Abby, please have a seat. Iminuestra nito sa amin ang upuan sa harap nila. Inakay ko si Abby papunta ron at ipinaghila ko siya ng upuan para paunahin muna siyang maupo. Ramdam kong tingin sa amin ng mga magulang niya habang ginagawa ko yon. When Abby and I settled into the flush chairs, inabot ko ulit yung isa niyang kamay na nasa ibabaw ng hita para kalmahin siya. Dahil baka sa mukha niya ang kaba. Dinner was served in the grand dining room, the table elegantly set with fine china and crystal glasses. Pero bago kami magsimulang kumain, bumaling si Jenny sa isang maid and said, Tawagin mo na si Chantel sa kwarto. Tell her dinner is ready. Ramdam kong bahagyang paghigpit ng kapit ni Abby sa kamay ko, and I gave her a reassuring squeeze, silently reminding her that we were in this together. Ilang sandali pa narinig na namin ang kalatok ng heels ni Chantel palapit. Her presence immediately drawing attention. She was wearing a revealing dress that left little to the imagination. Her intentions clear as she sauntered over the dining table. Her eyes were fixed on me, and she offered a flirtatious smile. Akala niya ba maaakit niya ako sa ganun? Good evening, everyone, she said, her voice dripping with false sweetness. Diretso siyang lumapit sa amin at sa mismong tabi ko pa naupo, samantalang may mga upuan pa namang bakante. Bali nakagitna ako sa kanila ni Abby. The conversation started slowly, polite and cautious. Abby's parents asked about our life together, our plans, and how we were settling in. It felt almost surreal to be discussing such mundane topics after everything that had happened. Ganun pa man ramdam kong peke lang ang pakikitungo nila sa amin. Dahil sa tubing babaling si Jenny kay Abby, nahuhuli ko siyang umiirap at napapailing. Mabuti na lang at hindi yun nakikita ni Abby dahil abala siya sa pagkain niya at ako lang ang lagi sumasagot sa mga tanong ng parents niya. Sa kalagitnaan na salo-salo namin, Leandro cleared his throat, drawing our attention. Calex, Abby, he began, his voice serious but not hostile. I want to apologize for how things were handled before. We've had time to reflect, and we realized that we need to respect your decisions and support you both. Dad! Maagap na apela ni Chantel. Halatang hindi siya sang-ayon sa sinasabi ng ama nila. Quiet, Chantel.
Saway naman ito sa kanya at muling ibinalik ang tingin sa amin ni Abby. Nakatingin na rin si Abby sa daddy niya. Kung hindi kami agad-agad mapapatawad ni Abby, handa naman kaming maghintay. Pero sana maging maayos na tayo. At bilang anak pa rin naman namin si Abby, sana wag mo siyang ipagkait sa amin kapag gusto namin siyang makasama. This time hindi ko masabi kung totoong mga lumalabas sa bibig ni Leandro o hindi. Pero dahil kalmado siya, tumango na lamang ako. Wala naman hong problema ron. Pero hindi ko po maipapangako na hahayaan ko si Abby na umuwi rito ng mag-isa sa mansyon nyo. Kung gusto nyo siyang makasama, pwede naman. Pero makakasama nyo rin ako dahil hindi ako aalis sa tabi ng asawa ko. We'll be together, always. I heard Chantel's little reaction beside me at nai-imagine kong pairap din siya. Pero wala akong pakialam. Sa pagpapatuloy pa ng dinner, Chantel's attempt to catch my attention grew more blatant. She leaned forward, her dress slipping dangerously low, and laughed a little too loudly at things that weren't particularly funny. But no matter what she did, my focus remained on Abby. Kapag nakikita kong paubos na ang nasa plato niya, tinatanong ko siya kung ano pang gusto niyang kainin. At yun ang aabutin ko para lagyan siya sa plato. Pinagsisilbihan ko siya sa lahat, maging sa pagsasali ng tubig niya sa baso, to make her feel valued and loved. Dahil alam kong hindi niya yun naramdaman dito sa mismong tahanan nila. Dahil doon, ramdam kong pagkairita ni Chantel dahil hindi tumatalab sa akin ang mga ginagawa niya. I refused to give her the satisfaction of a reaction. My attention belonged to Abby, and nothing Chantel did could shake that, kahit maguhubad pa siya sa harap ko. Once the dinner is over, tumayo si Leandro sa upuan niya at binalingan ako. Sinabihan niya ako na sumunod sa kanya dahil may pag-uusapan daw kami. Business matters. I was hesitant to leave Abby alone with her stepmom and Chantel. Pero nang balingan ko si Abby at nakita niyang alilangan ko, she immediately gave me a reassuring nod. Okay lang ako. Sumunod ka na kay Daddy. I let out a small sigh, then reluctantly got up from my seat para sundan si Leandro sa labas. He had that determined look on his face, and I knew this conversation was inevitable. Paglabas namin sa mansyon, agad niya akong hinarap. His expression serious. Kalex, we need to talk business. Panimula niya sa napakadirektang tono. I want to assure you that the merger between our companies won't be affected despite the change in your marital plans. Marrying Abby instead of Chantel doesn't have to alter our professional relationship. I narrowed my eyes slightly, sensing the condition that was about to follow. Leandro continued, his voice firm but attempting to sound reasonable. However, this is contingent in one condition. You must drop any plans to press charges against us and disregard whatever Abby has told you. I felt a surge of anger rise within me. Sabi ko na nga ba, he was trying to bargain his way out of accountability. But I held my composure, waiting for him to finish. Agad niyang dinugtungan ang sasabihin niya, his voice taking on patronizing tone. You see, not everything Abby says can be taken at face value. Matagal siyang nag-maintenance ng gamot. Simula bata siya, hanggang sa mag-12 years old siya. Apektado ng gamot ang pag-iisip niya, kaya hindi mo pwedeng paniwalaan lahat ng sasabihin niya. Kalex, she might not always have a clear grasp on reality. My fists clenched at my sides as I struggled to keep my temper in check. He was insinuating that Abby had mental issues, undermining her credibility to protect himself. The blatant manipulation and lack of respect for Abby's experiences were infuriating. Isa pa anak niya si Abby. Ano siyang klaseng ama para isiping may sira sa utak ang anak niya? Mr. Herald, I said, my voice low but filled with controlled anger. I appreciate your concern for the merger, but let me make one thing clear. Abby's past treatment does not invalidate her experiences on her words. Trying to discredit her to cover up your actions is unacceptable. Leandro's eyes flickered with surprise at my firm stance, but he quickly masked it with a diplomatic smile. Kalex, I only want what's best for all involved. Tulad ni Abby, ayoko rin naman ng gulo. And what's best? I replied.
is acknowledging the truth and taking responsibility for your actions. If you think I'll betray Abby's trust to secure a business deal, then you severely underestimate both her and me. Matapos kong sabihin yon, agad ko siyang tinalikuran para bumalik sa loob. My resolve stronger than ever. She's my wife now, and I would protect her, no matter the cost. I wouldn't let anyone, not even her own father, undermine her again. Pagbalik ko sa dining room, inaasahan kong makikita ko si Abby na nagre-relax sa upuan niya kung saan ko siya iniwan. But I was instead met with a sight that made my blood boil. Because there she was, diligently cleaning the table, her delicate hands busy with the dishes, habang ang stepmom niya at si Chantel ay nakatayo at nakapanood sa kanya, overseeing her efforts with an air of satisfaction that sent a surge of anger through me. Walang pag-aalinlangan akong humakbang palapit kay Abby. Inabot ko agad ang bewang niya at hinigit siya ng may pag-iingat pa rin palayo sa mesa. Idinikit ko siya sa katawan ko, wrapping my arm protectively around her. She looked up at me in surprise, her eyes wide. Kalex? Saglit ko lang siyang sinulyapan bago ko binaling ang tingin ko kay Jenny. Mrs. Harold, what exactly are you doing? I asked, my voice cold and sharp. Bakas ang pagkagulat sa mukha niya at parang hindi niya inaasahan ang ganitong reaksyon ko. I just asked Abby to help clean up the table. Kampante niyang sagot. Pinilit niya maging kalmado ang boses niya kahit may bakas na ng inis sa mukha niya. Hinigpitan kong hawak ng kamay ko sa bewang ni Abby bago magsalita. In our home, Abby's hands never have to lift a finger. She is cherished beyond measure. I said, my voice calm yet unwavering. Kung nagagawa niyo siyang alilain noon, simula pa bata siya, hindi na yun pwede ngayon. I treat Abby like the princess she is. Ako pa nga nagtitimpla ng gatas niya bago siya matulog sa gabi at pagkagising sa umaga. Tapos uutusan niyo siyang magligpit ng mesa mag-isa habang nakatanaw lang kayo. Ang dami niyong maids na pwedeng utusan dito. How could you even think of treating my wife with anything less than the respect she deserves? Walang nakasagot sa kanila, pero bakas ang matinding inis sa mukha nilang mag-ina, lalo na kay Chantel. Pati pamilya ko prinsesang turing kay Abby. And I won't tolerate anyone treating her any less. I expect you to remember this from now on. I turned my attention back to Abby. My expression softening nang maabutan ko siyang nakatingala sa akin at nakatitig. Siya ang dahilan kaya nabubuhay sa akin ng inis at galit. Pero siya rin ang may kakayahang pakalmahin ako. I gently brushed a strand of hair away from her face. Okay ka lang? Kalmado kong tanong sa kanya. She nodded, giving me a small appreciative smile. Okay lang. Leaning down to kiss her forehead tenderly, I said, let's go home, babes.